Hi everyone, it's Amy Grace and welcome to Graceful Homeschooling. So today ay mag-a-unbox tayo ng na-receive natin from JC Lucas Kids. So yung JC Lucas Kids ay sila yung brand owner ng Joy Toy. I'm sure some of you are familiar with Joy Toy. So makikita natin sila sa mga department stores, mga school supplies. Usually nandyan talaga sila because sila yung nagpo-produce ng mga quality talaga at magagandang mga educational materials, learning materials, mga toys, puzzles, and mga coin banks. Makikita nyo yan. Over 60 years. Imagine, 60 years plus na sila nagpo-produce ng mga learning materials. So today, we have the privilege to collab with them and ito yung pinadala nila sa atin. So unbox natin ito and then iisa-isahin natin yung ilan sa mga pinadala nila. Excited ako palagi kapag dumarating tong time na to dahil nagpapadala sila ng mga items for us. Okay, so ito yung pinadala sa atin. Ang laki, diba? Ayan yung ganyang kalaki yung box natin. And titingnan natin kung ano yung loob nito, ano yung mga pinadala nila sa atin. So, madami-dami din yung pinadala sa atin ng JC Lucas. Tingnan nyo, puno-puno yung box natin. So, isa-isahin lang natin itong mga ito. So, meron silang pinadala na floral na 2025 calendar. Ayan, iba't ibang klaseng mga flowers. Tapos, huwag kayong mag-alala kasi meron na din siyang stand na kasama, diba? Ang ganda nito, lalo na sa mga mommies na kailangan talagang i-keep track yung kanilang calendar. Kung ikaw ay isang stay-at-home homeschooling mom, kailangan natin talaga na nakikip track yung calendar natin kasi nga we're doing a lot of things, diba? Perfect ang calendar para sa atin. Buksan lang natin and tingnan, silipin natin kung ano yung nasa loob niya. So, iba't ibang klaseng flowers nga yung meron sila. And ito yung kanyang envelope. Yan. So, ito yung stand niya. Yan. Meron naman, okay, mag-alala kasi meron naman siyang instruction kung paano natin i-assemble yung stand. And then, ito yung ating mga calendars. Ang gaganda, grabe. Look at that. Ang colorful ng mga flowers. Thank you so much. Ayan. So, ito yung ating 2025 calendar. And then, ito yung mga favorite namin talaga ng mga bata. Kasi nga, fun hands-on talaga ang mga kailangan natin para ma-engage yung mga students or mga anak natin sa mga lessons natin. And si JC Lucas, marami siyang iba't ibang klaseng mga ganito na fun hands-on activities. Perfect siya sa mga batang nag-homeschool or kaya kahit sa mga classrooms actually. Pwede din na gawin ito. So now, isa-isahin naman natin yung mga flashcards na pinadala nila. Alam nyo ba na itong mga to ay fun hands-on activities ito. So, hindi siya parang traditional na puro worksheets at textbook na lang, di ba? So, para ma-engage naman yung mga students at mga anak natin sa kanilang mga lessons, so maganda din talaga na nagkakaroon kayo ng fun hands-on activities. And si JC Lucas Kids, marami silang mga ganyan na mga learning materials. So, hindi siya, parang they go beyond talaga the traditional setting. Kaya perfect talaga ito para sa mga nag-homeschool. Okay, isa-isahin natin yung mga flashcards na pinadala nila. So, meron silang telling time. Buksan natin yung isa para makita natin kung ano yung itsura ng mga flashcards nila. And sobrang engaging ng mga ito. Naka-receive na rin kami last time ng ibang mga flashcards from them. And sobrang na-enjoy namin. Lalo yung mga presidents of the Philippines. Yan. Favorite namin yun. Okay. Ayan. So, ito yung telling time. Look at kung gaano kaganda yung mga cards nila. Okay, so yan yung example ng mga flashcards nila. Magaganda talaga yung quality. And marami ito. So, yan, meron tayo ditong good manners. So, tuturuan naman syempre ng good manners yung mga anak natin. So, pwede nyo siyang i-incorporate din sa mga lessons nyo sa character formation, so itong mga good manners. Or kaya naman, kung nagtuturo kayo ng life skills sa mga anak nyo, so pwedeng i-incorporate natin itong mga flashcards.
Then, good safety habits, something na hindi masyadong tinuturo sa school or sa mga traditional schools, yung good safety habits. So, importante na meron tayong mga ganitong lessons para at least ay aware yung mga anak natin sa mga safety habits. So, ako, gustong-gusto ko yung mga ganito na mga lessons kasi ito yung mga lessons na hindi naman talaga usual na natuturo sa mga bata sa traditional school. Kaya, gustong-gusto ko yung mga ganyan, good safety habits na mga flashcards. So, we'll see this. Sobrang ganda ng kanilang pictures, colorful, very engaging para sa mga bata. And meron din kayong pwedeng basahin at pag-aralan sa likod ng flashcard. And then, meron din tayong mga landforms and waterforms na flashcards. Pwedeng-pwedeng ito yung kanilang performance task when it comes to araling panlipunan. So, pag nag-aaral na kayo ng mga landforms and waterforms, so pwede nyong ito yung gawin nyo na performance tasks nila. So, para hindi naman din puro exam yung kanilang performance task. So, at least fun pa rin para sa mga anak natin. So, meron yan kung ano yung landform or waterform. Tapos, what I like about dito sa kanilang flashcard ay meron itong English na word, tapos meron din siyang Tagalog na word. Okay, like for example yan, plateau. Tapos, meron siyang Tagalog word na talampas. So, para familiar pa rin yung mga bata sa Tagalog word ng mga anyong lupa at anyong tubig. So, yan, island, tapos pulo. Ito naman ay marsh or bana. So, yun pala yun, marsh pala yun sa English. Okay, glacier. Ito ay mountain range o bulubundukin naman siya sa Tagalog word or Filipino. Okay, ano pa? Birds of the world! Ito, exciting itong pag-aralan kasi sa likod din ng mga flashcards nila ay meron itong mga information about, like for example, hummingbird. Yan, yung nakalagay dyan. Hummingbird. Tapos, meron itong information sa likod ng flashcard na sasabihin kung ano ba yung hummingbird, saan siya matatagpuan. So, di ba, sobrang fun hands-on ito para sa mga bata. Ayan. So, merong mga birds dyan, iba't ibang klaseng mga birds. Tapos, sa likod niyan ay meron ng information na pwede nyo ding basahin at pag-aralan. Okay. And also good habits or good health habits. So, if meron tayong good safety habits, ito naman ay meron tayong good healthy habits. So, ito naman yung mga things that the children need to do para lang ma-take care nila yung kanilang mga sarili. So, meron yan sa likod na pwede nyo basahin while doing homeschool. So, yan yung mga trivia and good health habits. So, meron silang pinadala sa atin ngayon na balanced diet and memory game naman. So, para lang din hindi ma-bore yung mga bata na pag pinag-aaralan yung balanced diet or kaya ano ba yung mga kailangan na healthy food na kinakain natin. So, perfect ang mga fun hands-on activity na kagaya nito. So, game ito na pwede nyong laruin while doing homeschool and at the same time, matututo din yung mga anak natin. So, yan. Ganito yung itsura niyan. Look, kung gaano ang ganda ng quality, di ba? Ng kanilang mga toys. So, meron niyang mga ganyan. Tapos, what I like about yung mga memory game nila ay yung mga boxes nila. So, meron na yung division nakalagay dyan. So, go, grow, tapos glow. So, i-identify lang ng mga bata kung ano ba to. Like, for example, yan, mango. Ano ba yan? Go, grow, glow ba yan? Tapos, lalagay lang nila dyan. And sobrang fun, hands-on nitong mga activities na to para sa mga bata. So, carrots, dyan yan. Tapos, let's say, itong protein, saan ba yan? So, dito yan sa grow. Yan. So, this one naman, poultry. So, saan naman yung poultry? So, dyan din yan sa grow. And then, itong pasta naman. So, saan ba yung mga pasta? So, sa grow yan. So, yan. Yung identify nila, di ba? Sobrang fun hands-on ito para sa mga bata. Okay. Tapos, yan, meron din sila mga puzzle na kagaya nito, like spelling fun. So, ito yung mga 4-word na picture puzzles. So, picture puzzles siya. So, para hindi talaga siya maging boring. Lalo na yung mga preschoolers. Kasi, alam niyo yung attention span ng mga preschoolers, sobrang ikli lang. So, kaya kinakailangan natin ng mga fun hands-on activities para ma-stay focused sila at engaged din doon sa ating lessons. There.
Ang ganda ng quality. So, ganito yung example natin. So, ito ay ball. Tapos, ganyan yung mga puzzles niya. Yan. So, ang gagawin nyo lang, i-lay down itong mga puzzle na to. Tapos, i-allow nyo lang yung mga bata na buuin yung puzzle. So, for example, yan. Bubuuin yan ng mga bata. And for sure, sobrang matutuwa ng mga anak ninyo. So, yan. Ball. Tapos, marami pa yan. Iba't ibang klase pa. So, yan. And then, meron din dyan. Ito nga, 'di ba, may storage pa din talaga yung mga boxes nila. So hindi lang siya basta-basta box, but pwede mong i-store itong mga cards na to dito sa mga boxes natin dito. So yan yung spelling fun para sa mga preschoolers. And nagpadala din sila sa atin dito ng whiteboard. Yan. So ito yung whiteboard. Wala siyang line. Tapos sa likod niyan ay meron namang lines. So para lang din ma-enjoy ng mga bata yung handwriting. So, ganun yung ginagawa namin instead na nagsusulat sila sa papel or kaya sa mga notebook. Sometimes, ang pinapagawa ko sa kanila, sumusulat sila sa mga whiteboard. So, yan. Meron na din itong kasamang pen. Ang cute nung ganito kasi perfect ito sa mga maliliit na kamay ng mga bata. Tapos, meron silang pinadala na mga coin bank. So, favorite din namin ng mga anak ko yung mga coin banks nila kasi ang cute na mga design. So, hindi siya talaga yung usual na coin banks na nabibili natin. So, this one, bago to. Ngayon ko lang nakita to ngayong yung design na to. So, yung halo-halo na chill body. So, halo-halo nga yung design niya. So, yan. Okay. Yan. Meron tong ganitong size. Tapos, meron din silang size na malaki talaga. Yan. Ito naman ay mini bunch or Gino the giraffe. So, meron pang name yung coin bank, no? So, it's a giraffe. Tapos, yan yung, para makita nyo, yung size comparison. Ganyan siya kalaki. So, ito yung malaki. Tapos, ito yung medyo maliit na coin bank. Diba? Cute, diba? So, yan. Tapos, what I love about JC Lucas Kids or yung Joy Toy nga na brand nila ay yung mga ganito. Ang ganda! Grabe, sobrang nakakatuwa. Tapos, ang kapal ng kanilang material na ginamit. So, perfect ito para sa mga kids, maliliit na mga bata. Kasi yung mga maliliit, di ba, sometimes, hindi naman din sila ganun ka-mindful sa paggamit ng mga toys at mga learning materials. So, importante na medyo makapal talaga yung material na ginamit natin. So, ayun. Eto na. Perfect itong mga to. So, meron silang pinadala sa atin na My First Number Puzzle. Tapos, meron din silang pinadala sa atin na My First Alphabet naman. So, para pagka nagtuturo kayo ng alphabet sa mga anak nyo, puzzle ito ha. So, natatanggal itong mga letters na to. Tapos, pwedeng pagka nagtuturo ka ng alphabet ay kinakabit ng mga anak nyo yung puzzle na to. So, di ba? So, ang colorful niya. Tapos, very engaging yan para sa mga bata. So, yan yung mga toys na pinadala sa atin ng JC Lucas Kids. Thank you so much for sending this over to us. Ang gaganda ng mga products talaga. Hindi talaga ako na-disappoint sa Joy Toy na mga learning materials. So, bukod sa quality na sila, magaganda yung printout nila. Very, engaging sa mga bata. Excited na ako na gamitin ito sa anak ko na si Zion kasi siya ay grade 1. So, perfect yung mga pinadala nyo para sa pag-aaral namin this homeschool year. So, thank you so much. And also, if you want to buy itong mga materials na to, ilalagay ko yung social media accounts nila down in the description box. So, thank you so much for joining me sa pag-unbox ng ating JC Lucas Kids package and para makapakita ko rin sa inyo kung gaano kagaganda yung products nila. So, thank you so much and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!